Sa panahon na ito, sa taong ito, 2022, walang ibang magandang balita maliban na po sa kaharian po ng Diyos na malapit na po, ilang buwan na lang, ilang araw na lang, hindi na po taon yung hinihintay na po natin. Araw at buwan na lang po yung ating hinihintay upang matupad na po dito sa bansang Pilipinas na itong sinasabi ni Jesus na, "Thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven." Thy kingdom come here in the Philippines. Ito po yung kaharian ni Jehovah na ipatutupad niya po dito sa bansang Pilipinas. Dahil kahit kailan, hindi ito na ipatupad ni Jesus doon sa bansang Israel. Kaya kung titingnan natin, si Jesus hindi siya matatawag nating King of all kings dahil kailanman hindi siya nagiging hari doon sa bansang Israel. Kaya dito po sa Pilipinas, matutupad itong sinasabi natin na ang kaharian ng Diyos dahil sa lahat po ng buong mundo, sa lahat po ng bansa sa buong mundo, ang Pilipinas po yung pinili ng Diyos na dito po niya itatayo ang kanyang trono. Dito po sa bansang Pilipinas. Kaya sa lahat po ng bansa sa buong mundo, wala nang pinakamainam na bansa dito sa buong sanlibutan, maliban lang sa bansang Pilipinas. Tayong mga Filipino, minsan hindi na po natin naiintindihan, hindi po natin na-appreciate itong bansa natin. Maraming iba na gustong pumunta doon sa ibang bansa dahil akala nila nandoon po yung greener pasture. Pero hindi nila alam, nandito po yung green pasture sa ating bansang Pilipinas. Yung hinihintay na lang po natin, yung totoong shepherd, totoong magbalantay, totoong pastor na ipapadala po ng Diyos upang yung lahat ng kanyang mga anak, mabigyan po niya ng hustisya, mabigyan niya po niya ng yung totoong pag-asa dito po sa ating bansa. Kaya itong Pilipinas ngayon, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga karnero, bilang mga kambing, kinakailangan po yung good shepherd na magbalantay. Kaya nga sinasabi dyan sa Ezekiel, ipapadala ng Diyos si David na kanyang pastor upang magpapastor po sa kanyang mga anak, kanyang mga tupa. At itong bansang Pilipinas po, yung tupa na po ng Diyos. Hindi na po Israel, yung tupa ng Diyos ngayon. Nandito na po sa Pilipinas. Kaya this year, 2022, maghahari na po yung 666. Okay? This year 2022, maghahari na po yung 666, yung mga totoong mga anak ng Diyos, kahalili sa bansang Pilipinas. Kahalili sa bansang Israel po. Kaya tayong mga Pilipino, ang mga may-ari ng numero na 666. No? Maraming mga nagtataasan ng kilay. Bakit 666 ang muhari? Akala ko ba kaharian ng Diyos yung maghahari? 666 pala. Dahil 666 ang kasunod, 77. Sunod, 888. Sunod po, 99. Okay? May kulang pa po, mga kapatid. Kaya, ang totoo po ngayon, nandito na po tayo sa panahon po ng paghahari ng mga anak ng Diyos. At tayong mga Filipino, tinago tayo sa numero na 666. Kaya by this year, maghahari na po yung mga totoong 666. Kahalili po ng mga anak ng Diyos. Tayo pong Pilipino, ang kahalili po sa bansang Israel. Kaya wag po tayong, dito na po natin makikita, alams na, no? Alam na this kung sinong takot sa numero. Alam na this kung sinong takot sa numero. Balang araw siguro, dyan po sa ating gate, maglagay tayo ng taker dyan. kung sa ibang establishment, no, ibang establishment, kung wala kang bakuna, hindi ka makapasok. Walang vaccine card. Pero dito sa atin, kung wala kang tatak na numerong 666, hindi ka makapasok. Oh, sila rabaday kabalo. Sabi nila, yung bakuna, 666. Tutuhanin na lang natin. Yung 666 na talaga yung itatak natin. Para klaro. Para di napasangin lang yung mga bakuna o anong klaseng mga ano dyan. No? Totoo po yan, mga kapatid. 2022, this year, maghahari na po yung mga anak ng Diyos. Itong may-ari po ng numerong 666. Hindi China yung may-ari ng 666. Hindi po Amerika, hindi po iba't ibang bansa. Ang 666 po, tayo mga Pilipino, tinago po tayo sa numero dyan. Yung ibig sabihin yan, Vicarius Filii, kahalili sa mga anak ng Diyos. From the word Vicarius Filii, kahalili sa mga anak ng Diyos. Kaya tayong mga Pilipino ang tinatawag na ngayon na mga anak ng Diyos. Hindi na po bansang Israel.
Kaya dapat po tayong magalak. This is the good news na dapat nating maintindihan. Na kung tayo ang Pilipino, ang mga anak ng Diyos, hinihintay po natin yung ating Ama, na yung ating dakilang Ama na si Jehovah na maghahari po dito sa bansang Pilipinas. Kaya nga ito na po yung katuparan sa sinasabi ni Jesus, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Himayaon ang imong pangalan. Now, kinsa man ang pangalan sa Diyos nga dapat natong himayaon dinhi sa nasod sa Pilipinas. Maraming pangalan po ang Diyos. Maraming pangalan po yung nabanggit po. Maraming mga translation po sa pangalan po ng Diyos. Pero sa pangalan po ng Diyos na ibinigay sa DGP, only Jehovah. Kaya yan po yung maluwalhati po si Jehovah dito sa bansang Pilipinas sa pamamagitan po ng dibino gobyerno ng bansang Pilipinas. Kung mayroon mang nagsabi na hindi Jehovah yung pangalan ng Diyos, okay, no problem. Himayaan po ang pangalan sa inyong Diyos. Based po sa Biblia. Ganun lang po. Pero as long as DGP is concerned, yung batas po natin ipinapairal, batas po ng Diyos. At yung Diyos na po yan. Yan po yung Diyos ni Abraham, yan po yung Diyos ni Isaac, at yan po yung Diyos ni Jacob. At itong kaharian po ng Diyos, itong kaharian ni Jehovah na mangyayari dito sa Pilipinas, ito po yung kumbira ni Abraham, Isaac ug Jacob dito sa gingharian sa langit. Kaya malapit na po yung kumbira na yan. Malapit na po mga kapatid, yung sinasabi nating bangkiti. Kaya ngayon po, ngayong simana na to, no? Mo ni gi-celebrate nilang pista sa Santo Niño? Santo Nila. Dili Santo Nato. Pista karon, di ba? Pista karon sa Santo Niño. Karon nga week na mo ni gitawag nila mayroong mga Black Nazarene. Pero kung titingnan po natin kailan po nabinyag si Santo Niño po dito sa bansang Pilipinas po natin. 1521, April 14, nang gibautismuhan po ni Father Pedro D. Valderrama yung 800 na mga tauhan ni Raho Mabon doon sa Parian, Cebu. Yun po yung pag-proclaim. Okay? Yun po yung pag-proclaim ng Kristyanismo dito sa bansang Pilipinas. Marami na pong unang relihiyon na nandito na po bago dumating si Kristyanismo. Pero po yung gi-recognize Kristyanismo dahil yun po yung trademark na dito po sa Pilipinas isiniwalat. Dito po sa Pilipinas inilipat yung kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos na yan mayroong basihan. Okay? Dahil si Kristo po yung lumipat. Kaya sa bansa na yun, kung saan inilipat yung kaharian ng Diyos, dapat kikilanin po si Kristo doon. At lalong-lalo na kikilanin po yung Ama. Dahil bago po lumipat si Kristo dito sa Pilipinas noong Mateo 21:43, bago po si Kristo lumipat dito, nandito na po yung Ama. Kaya nga si Jesus sinasabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Muadto ako aron sa pag-andam og dapit, ug kun ako makaandam na, ako mubalik ug kuhaon ko kamo ug diin ako didto usab kamo. Tungod kay wala man gidawat si Jesus nga Kristo didto sa Israel, iyang gibiyaan ang Israel ug niapas siya sa iyang amahan nga didto sa laing lugar. Mo nang giingon po diya sa Isaiah 24:15, himayaan ninyo si Jehovah, bisan ang ngalan ni Jehovah sa mga pulo sa dagat, ang Diyos sa Israel. So wala na po sa Israel, nandoon na po sa pulo sa dagat. Kaya po nang sinabi ni Jesus, did you never read in the scriptures, the stones which the builders rejected, it's become the head of the corner. And it's the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Busa, sultihan ko kamo nga gingharian sa Diyos pagakuhaon gikan kaninyo. Dili gingharian ni Jesus. Gingharian ni Jehovah gikuha gikan sa Israel o gihatag sa usa ka nasod kay wala na si Jehovah. Doon sa Israel, nandoon na sa mga pulo ng dagat. Confirmation lang po yun nang sinabi ni Jesus, ang gingharian sa Diyos pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod. Confirmation na lang po mga kapatid yung sinasabi ni Jesus. Dahil sinasabi po ni Jesus sa sambingay, no? Gitago niya ang gingharian pinaagi sa sambingay. At yung sambingay, no? Yung parables, tinatago po ng Diyos sa mga hindi nakakaintindi, ginagamitan po niya ng parables. Ginagamitan po niya ng sambingay. Pero sa mga nakakaintindi, gidiretso gid na, no? Gidiretso gid niya og sulti.
Minsan noon sa panahon ni Jesus, kung si Jesus ay makikipagkausap sa kanyang mga kasamahan, mga Pariseo, mga Sanhedrin, no, mga Eskriba, kung siya ay makikipag-usap, grabe to ka-insultador si Jesus. No? Grabe ka-insultador si Jesus. Pangutan-on nimo si Jesus, tubagon po kag pangutana. No? Sinabi po ng mga Pariseo, magtutudlo, o yun ba sa kasuguan nga kita mo hatag og buhis sa gobyerno sa Roma? Anong sabi ni Jesus? Pakitae kog kwarta. Sabi niya, kaninong mukha itong nakikita nyo? Sabi ng mga tao, kay Caesar. Okay, ibigay ang kay Caesar, ang para kay Caesar. At ibigay ang sa Diyos, ang para sa Diyos. Wala hinoon sila kabantay, nga giapil po ng ikanapulo. Instead, ang kay Caesar lang, ang buhis lang yung tinatanong kung ayon ba sa kanilang kautusan na magbigay ng buhis kay Caesar, yun sana yung tanong ng mga Pariseo. Pero, nang sinagot sila ni Jesus, nadamay pati 10%. Nadamay pati 10%, mga kapatid. No? Kaya si Jesus, that time, no, yung kanyang estilo sa pananalita sa mga tao, dulot sa kasing-kasing. No? Dulot sa kasing-kasing. Sabi ng mga alagad niya, ang mga Hudiyo ba, mga Pariseo, gingilngigan man sa ilang nadungog nimo, no? Wa sila kadawat sa imong mga gipanulti, gingilngigan sila. No? Masakit 'yun, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ni Jesus, where is your heart? No? These people praising unto me, mga itong bayan na ito, nanampalataya sa akin, gamit po yung kanilang mga labi, pero malayo yung kanilang mga puso. Dahil yung kanilang puso ay nagiging pusong bato. Laliman ka, kung ang puso mo ay pusong bato, hindi ka na makakain eh. Hindi ka na makatulog. No? Sa kaiisip, sa taong iniibig mo, dahil wala siyang damdamin, dahil yung kanyang puso ay pusong bato. No? Ganon po yung nangyayari sa bansang Israel. Yung puso ng bansang Israel, nagiging pusong bato. Nakausap na nila si Jesus, nasa harap na po nila si Jesus, pero hindi po nararamdaman po ng kanilang puso na yun na pala yung fulfillment ng prophecy na Emmanuel. Ganon po, mga kapatid. Kaya dapat lang ilipat ni Kristo yung kaharian. Ginuha ng Diyos yung kaharian, ibinigay po doon sa ibang bansa. Kaya ngayon, marami pang gusto magpunta sa Israel dahil nandoon daw yung babalik si Jesus. No? Doon daw babalik si Jesus sa Israel. Wala na, mga kapatid, wala nang babalikan si Jesus doon. Hindi guys sa tinanggap. No? Hindi gani sa tinanggap tapos pabalikin mo pa siya. Bakit? Ipapatay naman siya muli. Wala guys sa gihadawat doon. Tapos doon mo pa rin siya pababalikin. Unsa, magpalansang na po siya sa krus. Hindi po ganun, mga kapatid. Nung pag-alis ni Kristo doon sa Israel, hanggang ngayon, kung mayroong naghintay sa pagbalik ni Kristo, sila doon sa Israel. Dahil hinihintay nilang si Kristo ay babalik pa doon. Dahil iniwan sila ni Kristo. Pero tayo sa Pilipinas, kailanman hindi na tayo babalikan ni Kristo dito sa Pilipinas dahil nandito na po si Kristo. Hindi po tayo babalikan ni Kristo sa Pilipinas dahil kahit kailan hindi tayo iniwan ng Diyos. Tayo yung kanyang paghaharian. Kung mayroong bansang iniwan ng Diyos na naghihintay hanggang ngayon na babalikan sila ni Kristo, yung bansang Israel. Yung bansang Israel dahil iniwan po nila, itinakwil po nila si Kristo. Ngayon, marami pang mga pastor gusto pang pupunta doon sa Israel dahil doon daw si Jesus babalik. Doon daw si Kristo babalik. Doon sa Olibo. No? Asa man ka makasulo dito sa Olibo nga puro man to bakuran. No? Na naman to mga bakod. Kaya nga sinabi ng isang debatidor, ingon siya, kung totoong naniniwala kayo kay Jesus, i-prove mo sa akin na kung totoong naniniwala kayo kay Jesus. Ipakita mo sa akin. Kung si Jesus noon ay lumalakad sa tubig, kayong sumusunod mga alagad ni Jesus ngayon, dapat ipakita niyo rin sa akin na kayo'y makalakad sa tubig. Dahil ginawa yun ni Jesus. Sabi ng po ng mga pilosopo, okay, kung si Jesus lumakad sa tubig, lalakad din kami sa tubig. Pero itong tanong, ituro mo sa amin kung saan yung unang steps ni Jesus dito sa tubig. Ituro mo sa amin kaya dahil doon din kami tatapak. Parang ganun ba? No? Ngayon mga kapatid, wala nang Jesus doon. Na upang balikan natin doon, wala na. Nandito na po, mga kapatid. Bakit ka pupunta doon sa Israel na sabihin mo nandun pa si Jesus? Nandyan na gani sa puso mo. No?
Manto pa kasalayo nga nana sa imong kasing-kasing. Nandyan na sa puso mo. Ito nga yung sinasabi natin palagi sa born again. Kung ikaw nituon ni Jesus nga imong personal nga manulos, siya mo sulod sa imong kasing-kasing. Anong mo pa mga Israel? Ganaan naman sa imong kasing-kasing. Bakit pa kailangan pupunta ka doon sa Israel, sa Mount Olivo, dahil tingnan mo, kung nandyan na siya sa iyong puso. No? Isip-isip din pag may time. Baka sa matagal mo nang iniisip na kampante ka masyado, baka mailagay ka doon sa nasabi ni Jesus, matod nila. Abi na ko, mo nagida ito. No? Nagtukod kag balay, abi ni mo gligon na, dahil ito nakatungtong dahil sa balas. Pagbanla sa baha karon, takilid imong balay. No? Agian ni Odette, perting takilid sa imong balay, lingon kayo. Una-una ni mo lingon. Pero pag agi dahil sa baha o mga bagyo, wala takilid. Kaya naman ang imong pundasyon, wala maligon. Pero kung ikaw nakadungog sa pulong ug imong gihimo ang pulong ang gitudlo ni Jesus, maraming nagsasabi na itong grupo ng DGP Antikristo. Kung titingnan po natin mga kapatid, matagal nang naghahari yung Antikristo. Hanggat hindi pa naghahari yung dibino gobyerno ng Diyos, ang lahat ng gobyerno ngayon, gobyerno po ng Antikristo. Hanggat hindi pa naghahari yung gobyerno ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, ang lahat ng sistema ng gobyerno ngayon, gobyerno na supak sa kabubuton sa Diyos. Yan po yung Antichrist. Hindi yung hinihintay nilang specific na yung Antikristo upo sa trono. Hindi yun. Hanggat hindi pa naitayo yung gobyerno ng Diyos, ang lahat ng sistema ngayon ng gobyerno, supak sa gobyerno sa Diyos. That is Antichrist government. Ganun lang, yung paghanap ng Antikristo. Hindi yung litra por litra. Sabihin nga natin, anti-Duterte. Maraming pro-Duterte, maraming anti-Duterte. Anong ginagawa ng mga anti-Duterte? Di ba against kay Duterte? Against doon sa kanyang mga programa. Yun po yung tinatawag na anti-Duterte. Yung Antikristo po, against din sa gobyerno po ng Diyos. Hanggat hindi pa ngayon maitayo yung dibino gobyerno dito sa Pilipinas, lahat ng sistema ng gobyerno kayon, Antikristo. Yun lang po yung paghanap ng Antikristo. Kaya po kinakailangan na po, this is now the Lord's doing. This is now the will of the Father. This is now the will of the living God. Not na political will, hindi na po political will. This is now the God's will. This is now the God's choice, not people's choice. Kaya tapos na po yung eleksyon dahil ang Diyos, mayroon na po siyang napili na maghari dito sa bansang Pilipinas. Yung hari ng Diyos, yung hinihintay nating hari ng Diyos na si Haring David, yung ating hinihintay. Kaya po kinakailangan na po natin sa ayaw at sa gusto po ng bansang Pilipinas, sa ayaw at sa gusto po ng mga Pilipino ngayon, yung Diyos na po yung matutupad dito sa ating sambayanang Pilipinas. Wala na pong makapagpapigil. Kaya nga, hanggat lumalala itong bakuna ngayon, hanggat lumalala itong COVID karon, hanggat lumalala itong Omicron ngayon, or itong mga variant ngayon, hanggat lumalala ito, kung wala tayong dapat gawin, kayong mga nakakaalam sa programa ng Diyos, pati kayo madadamay din yan. Because this is now the great depopulation. Takot kayo sa depopulation, pero hindi nyo alam, yung depopulation is biblical. Ang unang depopulation na nangyari sa buong mundo, yung panahon ni Noe doon sa lunog. That is the first depopulation. Out of millions po ng tao sa buong mundo, 8 lang yung naiwan. Diba? Depopulation. Programa na yun ng Diyos. Yung pangalawang depopulation po sa panahon po ni Moses. Sa panahon po ni Moses po doon sa Egypt. Halos lahat po ng mga panganay na mga anak ng mga paraon, mga Ehiptohanon, pati po yung mga hayop, namamatay po. That is malaking depopulation po yun sa bansang Ehipto. Ngayon po sa Pilipinas, maniwala kayo sa hindi, itong COVID-19, yung target Pilipinas lang. Bakit po? Dahil tayong mga Pilipino, mga anak ng Diyos, ayaw nila na tayong mga Pilipino mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Ayaw po nila na tayong mga Pilipino magkakaroon po ng kalayaan. Kalayaan financial, kalayaan material, kalayaan spiritual. Dahil tayong Pilipino ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Ayaw po nila na tayong mga Pilipino lalabas bilang mga anak ng Diyos.
Kaya kung tayo mga Pilipino naman dito, yung ating mga leader, kundi magmaigmat sa ilang mga panghuna-huna, apel gid ka, maturok gid ka. No? Hindi naman natin sinasabi yung lahat ng nabakunahan na mamatay, yung lahat ng mga na-COVID na mamatay. Marami ding gumaling sa COVID. Marami ding namamatay na walay COVID, wala po'y bakuna. Pero yung ibig nating sabihin, itong mga pangyayari ngayon, hindi na natin, kung sabihin man nilang pandemic or pandemic, hindi na natin ito kontrolado. Kaya dapat tayo ngayong nakakaalam sa programa na Diyos. Kayong mga pastor, tayong mga pastor, dapat mayroon tayong gagawin. Anong gagawin po natin? Na itong idibino gobyerno ng Diyos. Kung gobyerno ang nagpalala ngayon sa ating sitwasyon, ang makatanggal nito, gobyerno din. Gobyerno ng Diyos. Divine Government of the Philippines. Yan lang po mga kapatid yung solusyon. Yan lang po yung pinakamagandang solusyon sa ating problema ngayon. Kahit gaano katagal, kahit gaano kalakas ang inyong protesta dyan. Tingnan mo nga yung mga kasamahan natin, no? Maraming mga nagprotesta nung mga nakarang linggo. Yung mga organizer, kinulong. Lahat naman tayo gusto mawala itong problema na to. Pero hindi yun ang paraan. Yung paraan lang, gobyerno ng Diyos. Yun lang po yung paraan upang matanggal itong kalukuhan, no? Kaya nga sinasabi diyan, John chapter 10 verse 10, ang kawatan mianhi sa pagpangawat, sa pagguba o sa pagpatay. Itong coronavirus that is kawatan. Gikawat ang imong mga kabtangan, gikawat imong kinabuhi. Giguba ang imuhang mga kabtangan, imong pamilya giguba sa COVID. Okay? Gipatay sa COVID ang imong mga pamilya. Mo nang gahapon, maayo pa ninyong istorya-istorya si mong bana, asawa, pero pag uli ninyong pagkaugma, naana sa garapon. No? Ganun po mga kapatid. Pero yung sinasabi dyan, ang anak sa tao mianhi, aron paghatag og kinabuhi, og magadagayaong kinabuhi. Kaya ito na po ngayon. Kaya yung lahat na naniniwala na death is victory, tanggapin nyo itong coronavirus. Dahil ito po yung corona sa mga taong mituong ang kamatayon kadaugan. Siyempre, gusto ka og kining kadaugan, gusto kag corona, kay di daog ka. So kung ang kamatayon is kadaugan, tanggapin mo yung COVID-19, coronavirus. Kung death is victory, sabihin mo na lang sa mga membro mo, sister, congratulations, hapit ka na kunin ni Lord. Magkita na mo ni Lord. Kung mayroon kang membro nga magpaampo, pastor, ampuoy ko kay hapit ko, kay nagsakit ko, ayaw ampuan nga maulian siya. Ina nga, sister, congratulations, hapit na ka mamatay. Magkita na gyud mo ni Lord. Kay kadaugan man ka ang kamatayon. Hindi ganun mga kapatid. Hindi ganun. Dapat ngayon hambang may panahon ka pa, ayusin natin yung ating pagtuturo sa mga tao. Dahil ikaw na tagapagturo sa iyong mga simbahan, tagapagligtas ka ng inyong mga membro. Kung unsa imong gitudlo, mo po'y tuhuan sa imong membro. Kung nagtudlo kag bakak putong gituhuan sa imong mga membro. Mo nang gingon din na, ang buta kung mag-agak sa buta. No? Sa mga gahong, mga hulog sila. Buta. Okay lang tong hubog siguro. Ang hubog, mag-agak sa hubog, mga balintong sila. Samot na ning buta. No? Imong pastor, buta. Imong membro, buta po, di, antog yun mo dito sa kadaugan. Ganun lang po mga kapatid, yung ibig kong sabihin. Bakit natin sinasabi ito ngayon? Dahil kinakailangan na po yung mga Filipino mamulat sa katotohanan na death is not a victory. Life, everlasting life is a victory. Saan natin makukuha yung everlasting life? Sa pamamagitan po ng gobyerno ng Diyos. Sa pamamagitan po sa batas ng Diyos. Kaya nga naputol yung everlasting life. Nung si Adan at saka si Eva nagkasala, dumating yung kamatayan dito sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva, yung kasalanan na yun, nilabag nila yung batas ng Diyos. Ngayon, upang manumbalik yung buhay na walang hanggan, kinakailangan yung mga Pilipino babalik sa pagsunod sa batas ng Diyos upang ang kasalanan ay mawawala, upang ang kamatayan din ay hindi maghari sa buhay ng mga tao. Dumating ang kamatayan dahil sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Nagkasala sila, no, sa pagtakwil sa batas ng Diyos. Ngayon, upang manumbalik yung everlasting life na yun, opposite side, sundin yung batas ng Diyos upang yung everlasting life itakdo pagbalik sa Diyos. So, ang totoong kadaugan, everlasting life, hindi po kamatayan yung kadaugan.
kinabuhing dayon. Kaya nga, sa panahon natin ngayon, ito po yung sinasabi niya. No? Ito po yung sinasabi niya. Proverbs chapter 2, chapter 1, verse 23. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin ngayon. Ito yung panawagan ng Diyos sa atin sa bansang Pilipinas. Wala na po sa Israel. I-focus na po natin yung ating pagtatalakay dito sa bansang Pilipinas dahil tapos na po yung programa ng Diyos sa Israel. Consumatum est na po doon sa Israel. Nandito na naman po sa Pilipinas. Kaya sinasabi niya dito, bumalik kamo sa akong pagbadlong, ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo, akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. No? Bisaya yun, basahin natin sa Tagalog. No? Proverbs chapter 1 verse 23. Ito po mga kapatid, yung pagkasabi niya dito. Panultihon, Kawikaan, Kapitulo 1, versikulo 23. Ito po, mga kapatid, yung pagkasabi niya. Sabi niya dito, Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Now we are now in the last days. Sabi po ni Propeta Joel, chapter 2, verse 28, sa katapusang mga adlaw, ibubo ni Jehovah ang iyang mga espiritu sa tanan ng mga unod, bata, tigulang, babae, lalaki, ulitaw, mga dalaga, makakita og mga pananaon, mga damgog, mga propesiya, mga propesiya. This is now the time that God will pour out His Spirit to all flesh dito sa bansang Pilipinas upang ang lahat ng mga Pilipino, maging ang mga politiko, mamulat sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi ito kaharian ng coronavirus, kaharian ito ng hari ng Diyos. Kaya kinakailangan yung divino gobyerno ng bansang Pilipinas dahil ibubuhos po ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng Pilipino upang mamulat sa katotohanan na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan po ang kailangan natin. Huwag mong isiping anak ka ng demonyo. Huwag mong isipin na kaharian tayo ng mga kurakot. Kaharian tayo ng Diyos. Kaya ibubuhos po ng Diyos ang kanyang espiritu ngayon sa kapanahonan na ito upang ang lahat ng Filipino, ikaw at ako, pastor ka man, reverend ka man, bishop ka man, pari ka man, propita ka man, mamulat ka sa katotohanan na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos, wala doon sa kapunaw-punawan, nandito lang sa lupa, nandito lang sa Pilipinas ang kaharian ng Diyos. Wala doon. Kaya dapat mamulat ka. Paano mamulat yung mata mo, yung isipan mo, yung puso mo, kung hindi ka buhusan ng Espiritu ng Diyos. Kaya this is now about time na ibubuhos ni Jehovah ngayon ang kanyang Espiritu. Kagaya po sa prayer, panalangin po ni Propeta Elias. Sabi ni Propeta Elias, Amahan ko nga Jehovah, ipabalik ang kasing-kasing sa nasod nga Israel diha kanimo, kay bibiya sila sa imong kabalauran. O ikaw, Jehovah, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. This is now our prayer to the Philippines. Nga ang buong Pilipinas mubalik sa paghimaya sa Diyos nga mao si Jehovah. Dili sa mga politiko. Dahil hindi politiko ang solusyon sa Pilipinas. Hindi politiko, hindi partido ang tagapagligtas sa Pilipinas. Si Jehovah ang tagapagligtas sa Pilipinas. Hindi si politiko, hindi si partido. Kaya tingnan natin, maraming mga malalagas ngayon dahil hinahamon nila si Jehovah. Hinahamon nila yung Diyos. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Hindi pangalan ni politiko, maniwala kayo sa... Hindi pangalan ni mayor. Hindi pangalan ni congressman. Hindi pangalan ni gobernador. Hindi pangalan ni senador. Hindi pangalan ni Pangulo. Ang ating tagapagligtas. Pangalan ng Diyos na maghahari dito sa bansang Pilipinas. Sa pamamagitan po ng kanyang batas. Divino gobyerno. Kaya nga, bakit kinakailangan po nating divine government? Because this government is undivine. Bakit kinakailangan natin yung banal na gobyerno ng Diyos? Dahil itong mga gobyerno natin ngayon, hindi banal. Mga banal na aso. No? Mga banal na aso, alam yung banal na aso? Santong kabayo. Kaya kinakailangan natin totoong banal na gobyerno. Meaning, Diyos na po yung magdikta. Diyos na po yung driver ng ating bansang Pilipinas. Hindi po yung kahit kung sino-sino diyang mga taong
No? Hindi po kung sino-sino diyang mga taong, no? Hindi po kung sino-sino mga tao diyan na kung titingnan po natin na hindi nila alam itong programa po ng Diyos, no? Kaya kung titingnan po natin na yung dibino gobyerno na po yung masunod dito sa bansang Pilipinas. Hindi na po, mga kapatid, yung programa ng politiko, programa na po ng Diyos, yung masusunod dito sa bansang Pilipinas. Hindi na po gobyerno ng tao, hindi na po kalooban ng tao, kalooban na po ng Diyos ang masusunod dito sa bansang Pilipinas. Kaya dapat mamulat ang mga pastor, mamulat ang mga reverend, mamulat ang mga pastor, lalong-lalo na sa mga pastor dito sa Davao, dahil dito sa Mindanao, magsisimula yung promise ng Diyos. Dahil Mindanao, ang lupang pangako, wala na sa Luzon, wala na sa Visayas. Kaya tinatawagan natin ang lahat ng pastor dito sa Mindanao. Kung gusto niyong makapasok sa kaharian ng Diyos, hanapin niyo yung kalooban ng Diyos. Hindi yung inyong sariling kalooban. No? Lahat ng mga pastor, kung gusto niyong makapasok sa kaharian ng Diyos, hanapin niyo yung programa ng Diyos. Wala doon yung kaharian ng Diyos. Maniwala ka, wala doon. Kahit magpunta ka pa dito sa opisina at tanungin mo ako, wala doon sa kapunaw-punawan ng kaharian. Nandito lang sa lupa, nandito na sa Pilipinas, wala na sa Israel. Kaya kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos, kung gusto mong tawagin kang labing taas sa gingharian sa Diyos, hanapin mo yung kaharian ng Diyos. Nandito lang sa lupa. Wala doon. No? Nandito lang sa lupa. No? Kung titingnan natin, bago nakarating dito sa Pilipinas yung kaharian ng Diyos, nandoon na ito sa Israel noon. Ito nga yung sinasabi ni Propeta Jeremiah. Sinasabi niya, chapter 3, verse 17, sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad paman sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang mga masasamang kalooban. Yun po, nandoon sa Jerusalem yung trono ng Diyos. Yun na sana po yung last card, last baraha po ng Diyos Ama, si Jesus na pinadala. Upang si Jesus na yun po yung uupo sa trono ng Diyos na nandoon po sa Jerusalem. Yun po yung last card, last nga baraha ng Ama pinadala si Jesus. Kaya lang, hindi po paglabay ni Jesus sa iyahang baraha na may mga stopper. No? May mga stopper. Di wag hapon mo salir ang iyang last card, kaya may mga stopper. Stopper means yung mga Parisiyo, yung mga Hudiyong gagmay, Hudiyong dagko, mga Parisiyo, no? Mga Saduceos, mga Sanhedrin, mga Iskriba, mga saserdote, moti mga stopper niya. Kaya nga naman, wa nila hayaan si Jesus makadiga sa iyang baraha. Kaya si Jesus bilang panday, wala niya matukod ang gobyerno sa Diyos sa Israel. Dahil yung mga nagapagtatayo, yung mga builders, itinakwil po nila si Jesus na yun, sana yung Kristo doon sa Israel. Kaya tayong mga Pilipinas, mapalad tayo. Mapalad tayo. Almost more than 500 years now, from 1521. March 16, dumating dito si Magellan. March 16, 1521. Ngayon, March 16, 2022, ika-501 years. Ngayon po, 501 years. This is now the year of the Great Jubilee. This is now the year of the great harvest of Jehovah. Kaya bago po darating yung malaking araw na yon, ipapadala po ni Jehovah yung mga sakuna, yung mga kalamidad, yung mga bagyo, yung mga linog, yung mga gubat, upang ang lahat ng tatawag sa pangalan ni Jehovah maliligtas. At yun lang po yung makapasok doon sa kanyang dibino gobyerno. Ganun lang po mga kapatid, yung katotohanan, yung dapat nating maintindihan na dito sa Pilipinas na yung kaharian ng Diyos. Ang buong mundo, kaharian niya ng Diyos. No? Kasi marami nagtanong, kung saan man nag-ingon ni Pastor nga Pilipinas, dapat tibok kalibutan man eh. Yes, correct. Buong sanlibutan. Ito'y kaharian po ng Diyos. No? Kung titingnan natin, si Karaya chapter 14, verse 9. 14 chapter 9 ng si Karaya. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa.
Tibuok kalibutan si Jehovah ang hari. Kaya sa ayaw at sa gusto ng mga tao, magpabilin siyang hari. Pero kaya lang, dito sa ating bansa, pinili niyang, mayroon siyang mga piniling mga bansa kung saan doon siya makikilala. Kung walang bansang Pilipinas, kung walang bansang Israel, magpabilin siyang hari, buong langit at lupa, buong kalawakan, magpabilin siyang hari. Dahil He is the Creator. He is the omnipotent God. He is the omnipresent God. He is the omniscient God. The all-knowing God. He is the God of hosts. No? Yung Jehovah Sabaoth. Yung God God will provide. Siya tanan po, mga kapatid. The Almighty God. Kahit walang Pilipinas, walang Israel, magpabilin siyang hari. Pero kaya lang, dito sa buong mundo, dito makikilala si Jehovah. Sa mga bansa, kaya pinili po niya yung bansa na dapat siya luwalhatiin. Pinili niya yung bansa na dapat siyang luwalhatiin at sa lahat ng mga bansa, Pilipinas po. Kaya po ito yung chance ng Pilipinas ngayon na yung dibino gobyerno ipatutupad upang ito yung paraan na maluwalhati po si Jehovah. Yan po yung hinahanap niya. The whole duty of men is to praise, no? To worship our loving Creator, si Jehovah. Yan po yung purpose. Bakit ikaw ngayon nandito? Bakit ikaw ngayon pinanganak? Bakit ikaw nandito ngayon? Yung purpose mo upang pasalamatan. Kaya nga si Adan, bakit si Adan at saka si Eva ginawa sa ika-7th day, ika-6th day? First day, ginawa ng Diyos yung liwanag. Pangalawa, langit. Pangatlo, lupa. Pang-apat, adlaw, bulan o mga bituon. Panglima, yung mga mananap. Pang-unom, yung tao. Bakit pang-anim yung tao? Dahil yung lahat ng pangangailangan ng tao, giprepare na ng Diyos. That is the main purpose. Bakit niya ginawa yung tao sa pang-anim na araw? To appreciate, to glorify the Creator. Na ang lahat ng pangangailangan ng tao nandyan na sa harapan ni Adan at saka ni Eva. Ngayon, tayo mga Filipino, sinong i-glorify natin? Si politiko na nakahatag ni mog 5 kilong bugas? 3 kalatang tinapa? 5 kabok noodles? Mo na imong daygon, mo na imong pasalamatan sa tibok nimong kinabuhi. Pasalamati ang Diyos. Ayaw himong Diyos ang si politiko. No? Mo na daghan na nagpila karon dito sa balay sa politiko na ayuda, wala na nagpila dito sa simbahan. Wala na nagpila dito sa simbahan. Kinaa na dito sa balay sa politiko. Kaya nga naman, bisag mga membro, mo na daghan kay mga pastor na himong dealer. Imbis church leader na himong dealer. Nag-deal og mga pangalan sa mga membro gihatag dito sa mga politiko. Abi nimo ikaw rang isa. Wa kabalo nga gisampok na dito. Inyong mga pangalan giraffle. No, giraffle. No, abi nimo kita privilege kay ta kay kita mo yung nakauna. Wa kabalo nga ikaw 100 numbers na maday ka dito. Napay 99 na una. No? So ingon anak mga kapatid, wag tayong magpagamit sa mga tao. Magpagamit tayo sa Diyos. It is better to put your trust in God. Yan po yung sinasabi niya. Mas mainang musalik ka kay Jehovah kaysa tao. Ito po ngayon, bakit natin sinisigaw? Bakit tayo sumisigaw na kailangan po yung dibino gobyerno? Dahil gusto natong ipalanog sa kalangitan nga mauna ni ang pagyabo diha sa kahanginan nga dunay gobyerno sa Dios nga mahitabo sa nasod sa Pilipinas. Pila ka adlaw gikan karon. Ilang araw mo lang ngayon, hindi niyo na po ito maririnig itong DGP na mangangaral ng dibino gobyerno dahil nasa implementation na po tayo. Darating po yung panahon, ang mga tao uhaw na sa pulong sa Diyos. Darating po yung panahon, yung mga tao mangita na sa pulong sa Diyos. Darating po yung panahon, ilang araw, ilang buwan ngayon, yung mga membro mangita ng pastor kay magpasangyaw na sa pulong sa Ginoo. Pero tapos na, consumatum est na. Nandito na po tayo ngayon sa implementation. Kaya nga sinasabi na ni Jesus, alang ni adtong akong mga kaaway, nga dili mo buot nga ako mohari, dalas akong atubangan, ugpat siya. Tapos na, kaya habang may panahon pa kayo, makarinig, ayaw pagpalingog-lingog. No? Ayaw ipasulod, kay bungulon gi ka sa Diyos. Habang makakita pa ka sa DGP, itutok imong mata, kay pasi panahon, mahimo na kang nakay mata tuod, pero akakita. No? Doon na ingon ni Isayas, doon ay mga mata, wakakita, doon ay dalunggad, di kadungog. Dako kay tukag dalunggan. Basta dako dalunggan, dugay daw matay. Totoo ba yun? Nagtinginan yung mga malaki. Sino mga malaking dalunggan di?
Kagsistinginan. No? Basta dagko daw dalunggan, dugay ang matay. sabi ng anak, ma, totoo ba na yung first love daw never dies? Totoo na, first love never dies. Tingnan mo yung papa mo, hanggang ngayon, buhay pa rin. First love daw never die. Totoo na, dahil tingnan mo yung papa mo, hanggang ngayon, buhay pa rin. dahil first love niya. No? Dahil first love niya, yung kanyang papa, totoo yung sinabi, first love never die. Pero kaya lang dito po sa ating gawain, yung first love ng Diyos, yung Israel. Pero namatay. Ni Jehovah, turn o backslide. Assume. Okay. Tuloy-tuloy, wag mo nang tumawag, brother. Kasi kung sasagutin kita, baka mabungol ka sa ating live. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. No? Magandang hapon kay Brother Neil Lumagda dyan po sa may Lanao del Norte, yung ating provincial director dyan. No, mga Lumagda family, magandang hapon po sa inyong lahat. At pansinin muna natin itong mga nanonood sa atin, baka nangluod na niba. Kay Michael Pilo, sir, magandang hapon. At kay Brother Jonathan Lagruma Kalunsag, magandang hapon bro. At kay Stephanie Marie Dumaog, kay Ma'am Merlinda Cielo, magandang hapon po. At kay The Desert Fox, kay Brother White Dove Ma'am, magandang hapon. Kay Brother Ray Espinol. Bro, tuloy-tuloy po tayo. Basahin natin. No, dito po, sa Bisaya. Para mas mahining Bisaya, Tagalog, English. Minsan kasi maubusan ako ng English. Dalhin ko sa Tagalog. Minsan yung Tagalog ko, 3 na lang. Kaya ibalik ko sa Bisaya. Ito po, Jeremiah chapter 3 verse 14. Ito po yung pagkasabi niya, mga kapatid. No? Bumalik kamo, o mga anak, nga masalaypon, nagaingon si Jehovah, kay ako mao ang inyong bana. No? Lalimang ka, ang Israel mo'y bana sa Diyos. No, si Jehovah mo'y bana sa Israel, si Israel mo'y asawa sa Diyos. Mo to yung first love. Pero kaya lang, ang Israel nga first love ni Jehovah, nahimong adultery, mananapaw. Tungod kay si Jehovah lang ang dapat nilang simbahan. Niabot si Baal. Niabot si Astarot. Niabot pa tong daghan kay mga pangalan sa mga Diyos-Diyosan. Gisapawan ang tinuod nga Diyos. Nakalimtan nila ang Diyos sa ilang mga ginikanan nga nagkuha kanila dito sa Ehipto. Monang ang Diyos masuko kaayo kung ang bansang Israel mubiya kaniya. Munang padalaan sa Diyos sila og mga kaaway. Padalaan og mga nasod aron gubaton ang bansang Israel. Aron ang Israel pag sila mahapit na mapildi, manawag na pud sila kay Jehovah og dapigan na pud sila ni Jehovah. Sila na pud makadaog. Hangtod nga gibiyaan na gid nila si Jehovah. Munang gidala sila dito sa Babylonia. Ang dito sa Assyria, ang Israel, ang Judah gidala sa Babylonia. Ganon po, tungod kay gitalikdan nila ang ilang first love. Munang pinadayag, no? Imong gibiyaan ang imong first love. Kaya kung mayroong pakakasalan po ng Diyos, hindi na bansang Israel. Tayo na po yung tinatawag na maharlika. Dahil maharlika meaning mahal kita. Tayo pong Pilipinas ang mahal ng Diyos. Kaya tayo po yung kanyang pakakasal. Dito mangyayari yung marriage supper of the Lamb. Tayo po, kaya nga mayroong dakong kasal sa kordero. Tungod kay ang kordero nga maong Kristo, maunay pamanhonon, ug iyang pangasawon kining Pilipinas. Sa unsang pamaagi, mapangangasawa itong Pilipinas ng kordero sa pamamagitan po ng pag-implement ng batas ng Diyos dito sa ating batas, sa ating saligang batas. Yun po ng pag-asawa. Kanang pag-ingon na po sa hari karon, no? Kanang sa kasal ba, kanang pag binayloay o kining saad, yun po mga kapatid, yun po yung kasal. Dito po, no? Change of vow, no? Ngayon, dito po sa Pilipinas, itong marriage supper of the Lamb, itong kasal karon sa kordero o sa nason. Yung Kristo magiging hari po sa bansang Pilipinas. Hindi na po presidente, hindi na po pangulo. Yung Kristo, yung sugo ng Diyos. Tao rin yan, no? Hindi na multo, no? Tao na. Nasudlan sa Espiritu sa Diyos, ug tawgon siyang Kristo. Ug maotoy mo patuman sa balaod sa Diyos. Yan po yung hari na hinihintay natin, si Haring David. Kaya po mga kapatid,
Huwag kayong maghihinayang. Dahil kung maghihinayang kayo, ang may problema po. Kaya nga, palagi nating sinasabi, hindi kawalan sa DGP kung walang mga pastor na sumusubaybay sa DGP. Mas kawalan sa inyo kung hindi inyo masumpungan yung programa ng Diyos. Dahil ang divine government of the Philippines matukod bisan sa masamok na panahon. Whatever it costs, whether you like it or not, magwilga man kamo dina, magminatay man kamo sa paghilak, magligid-ligid man kamo sa lapok, aron pugnan ang DGP, di mo pugnan, kay mo ni programa sa Diyos, sa nasod sa Pilipinas. No? Bahalag magligid-ligid ka diya, sa may labot. O bitong ingon si Elias, sige pa, sayaw pa, singgit pa kay basig, tuwa pa si Baal, nag-anto pag-ayuda. No? Sige pa, sayaw-sayaw pa mo. Basig na busy pa si Baal, basig na tulog pa si Baal. Sige pa, singgit pa mo. Ligid-ligid pa mo niya, samari pa inyong lawas, paduguin inyong lawas. Kay basig si Baal, busy pa kayo. Wa mo nadunggan. Ganun ba? No? Basig sige kag tawag-tawag, Jesus, Ginoo, Jesus, daghan ba amig gipalayas nga mga demonyo tag isa ka sako to? No? Daghan may gipang-ayo nga mga masakiton tag pila ka tawo nga mga masakiton ang gipaayo. Baka at the end, gidinay ka ni Kristo, hindi ko kayo kilala. Kayong gumagawa ng kasamaan. No? Naghimo pa rin nagdautan ng nagpayo mga masakiton? Naghimo pa rin nagdautan sa atubangan ni Jesus ka na nagpalaya sa mga demonyo? Dautan pa din na isang atubangan? No? Basahin nga natin. Baka sabihin yung tumutumo lang ito. Mateo chapter 7. Basin ba, mahulog sa ganitong sistema ngayon pagdating ng panahon. No? Kasi pagdating ng panahon, mayroon talagang right time. Dahil itong programa ng Diyos, nagamove. Wala na stuck. Nagamove. Hangtod ni abot na takaron sa ganitong panahon. Anong oras na ba tayo? Oras na para magkape? Napapagtay. Baka tahimik na kasi. Wala nang ano eh. baka galit na kayo sa akin. Baka sabihin nyo, mamaya ka lang pastor paglabas mo dyan. Baka sabihin nyo, mamaya ka lang pastor paglabas mo dyan. Lamanuhin talaga kita. Ito po yung sinasabi niya dito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun lang. Bisan pagdaghan kagipalayas, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsisipang kula kami sa inyong pangalan, at sa pangalan mo'y nagsapalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsipagawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan. Alimang kada. No? Sa imong ngalan, Ginoo, in Jesus' name, ikaw patay, bangon. In Jesus' name, ikaw daw tang espiritu, layas, balhin sa silingan. No? In Jesus' name, ikaw masakiton, maayo ka. Kaya ni mo na mahimo in Jesus' name. Pero do you think sapat na ba yun? Do you think mo na ginto ang pinakakabubuton sa man nga imong nahimo na? Basig pag-abot, pag sumada karon ni Kristo, uy, wa man day ko kailan ninyo. Kaya nga naman, wala, bisan pagdaghan ka og mga gipaayo, gipalayas, gipang himo mga milagro. Kung wa nimo nakita ang programa sa gobyerno sa Dios, wa gyapon toy nada ang imong gihimo. Useless gihapon to. Mo na ingon niya dinhi. 21. Sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Sudlon man di ang gingharian sa langit. No? Dili tanan magatawag kanako makasulod sa gingharian sa langit. So kayang gingharian sa langit, sudlon man di ay. Now, unsaon nimo pagsulod kung ang gingharian nimo naa sa imong kasing-kasing? No? Kung ang gingharian sa Dios imong kasing-kasing, unya unsaon nimo pagsulod karon? Nga ang gingon dinhi sudlan man ang gingharian sa langit. Perting bungkaga si mong kasing-kasing. No, hindi man nire-respect po natin. Pero mga kapatid, huwag mo sabihin sapat na 'yan. Lahat naman tayo pinapahari natin yung Diyos sa pananampalataya natin. Ang Diyos ang naasa tong kasing-kasing. Kauban na to, pero ba? Pero ayaw i-stuck din nga mao na ginaging harian sa Diyos.
imong kasing-kasing. Kay gingon din, sudlan ang gingharian. No? Walay problema na nga, si Jesus na si mong kasing-kasing. Pero ayaw istak, ayaw ilansang. Nga di naging mo ingon nga, wala na ilang gingharian kay kasing-kasing ra. Karon og mamatay ng kasing-kasingan na. Patay po ang hari nga nada sa sulod. Patay po ang kasing-kasing, patay po ang hari nga nasa sulod sa imong kasing-kasing. Ayaw istak. Kung nasa puso mo si Jesus, correct. Pero wag mong istak na yan na yung kanyang kaharian. Dahil mayroon talaga siyang literal na kaharian ng Diyos na doon po makikita yung kanyang gobyerno. Kaya kung muingon ka nga kasing-kasing ray mong gingharian, ikaw rin makaluluoy sa tanan nga mga makaluluoy. Kaya nga naman, pag-abot na karon ba sa kining paglinya na, una-una ka dinto, no? Kay musulo na sa gingharian. Pag-abot karon sa chiker, uy, ikaw may unang ni abot, pero wala magiging mo pangalan. Hangtod dahuman na lagsulod. Tara sa listahan, kaya nga wala. Kaya nagdahom ka nga, sa imong gihimo, mo na gito'y imong entrance nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Pero wala maday ka nabutang sa listahan. Kay unsa man di ay, yung dapat entrance gawin upang makapasok ka sa kaharian ng langit. Ito pala yung sinasabi niya. Kung sinong gumagawa sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Unsa man day kabubot unsa man. Amahan namo nga nasa langit pagadaygon imong ngalan. Moabot ka namo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Yun pala yung kabubuton sa Amahan. Yung kanyang gobyerno mapatuman dinhi sa yuta. Kay mo na mohatag ka natong kagawasan. Ganun lang po mga kapatid. Okay? Ganun lang. Kaya wag mong i-take for granted na ikaw ay nangangaral ng kasalita ng Diyos. Nangangaral po na tumatawag ka kay Panginoong Hesus. Wag kang kampante na yun na yun. Game over ka na, yun na yun. Wala po mga kapatid. Sure. No? Basig assuming rakay ka ba? Nga pag-abot dito sa karon pananglitan karon ug wa ka nakapasag certificate nimo. No? Certificate for entry diya sa kingdom. Deadline ba itong December 25? No? Wa ka kapasaan na nagdahom ka nga pastor bitaw ko. Ug karon ug ingon atong ipagpalagay natin ba kung yun talaga yung requirements. No? Kung yun talaga yung requirements, kampante kay ka dugay bitaw kong founder. Nya, yun pala yung kailangan, certification. Piti. O nang gingon din nga, puslan man, no? Nga nangalagad ka, seryosuha, tinud-an na lang yun. Sure. Bahalag hinay, basta kanina, basta sure. No? Bahalag hinay, basta sulid, timgas, mo nang gingon ni Jesus. No? Ingon si Juan Bautista, ako nagabautismo kanino sa tubig, pero doon ay nagsunod ka nako. Nga bisan ang pagtikubo, pagbadbad sa liston siyang sandalyas, dili ko takos mo badbad niini. Siya nagdalag nigo ug ayagan. Ayagon niya. Unsa may ayagon niya ang tahop, ug tahop ang imuhang gipangsangyaw, lupad gyud to, no? Dugay nimong sinangyaw, 30 na kakatuig nangalagad sa Ginoo karon pagtahop dai ni Kristo. Mga tahop man dai tanan. Wa man dai timgas, no? Way bugas, puro dai ito kabhang. No? Maapil ka dito sa sagbot nga bunglayon. Nga harbisog una. Puslan man nangalagad ka sa Dios, mga pastos, mga kasama natin. Bakit po tinatarget natin yung mga pastos? Dahil ito na po yung chance nila ngayon. Kasi kung hindi po papayag ito, hindi po makabalik itong mga pastors sa gobyerno ng Diyos, sila karon ang repetition sa Pariseo. Sila ang repetition sa Saduceos. Sila ang repetition sa mga Sanhedrin. Sila po ang repetition sa mga eskriba o mga pare. Sila na po'y moingon, butbut man ang DGP. Dili man na tinuod, kay mabasa pa na drio. Dili man na tinuod ang DGP. Itakwil, isalikway, gihapon nila. Kaya lang, baka magkamali kayo ng pagsalikway. Yung akala nyo, si Jesus doon gitakwil bilang karnero. Kayo, ngayon, yung itakwil nyo, hindi na karnero. Leon na. No? Leon. The last implementer of our nation. That is lion. No? So, layo daw sika-sika ng leon. Di ba? Kaya nga, yung ating mahal na Pangulo, yung kanyang programa na all-out drugs, all-out war sa mga drugs at saka sa mga corruption, hindi niya maubos yung corruption, hindi niya maubos yung mga droga dahil siya po bilang agila.
Yung agila po, mataas po yung lipad. Yung ating Pangulo, siya po yung agila. Mataas po yung kanyang paningin sa pagbabago ng bansang Pilipinas. Kaya lang, mababago itong bansang Pilipinas kung itong mga kupiter, kupiter? mga pangungupit ba, no? Itong mga kurakot, itong mga buaya, itong mga mawala. Matiwasay lang itong Pilipinas. Pero hindi kaya yan ng agila. Kaya kinakailangan po yung leon dahil ang leon mo kayang magmadumano, makigsangka sa mga buhaya. Yun po yung ating inihintay. Hindi tigre ha. No? Marami na ngayong nagkalibat ng uban. Ang leon gihimong tigre. Tanaw-tanaw sila sa lugo sa Malacanang. Uy, tigre man na. Ang isa gihimong duha, palibat-libat. No? Ayaw pagduha-duha. Dapat isa lang yun, the big one. Tanawa na palibat-libat ka, yung mata. Ang isa, bihimong duha. Munang ayaw pag duha-duha, mura kang si Tomas. Ingon si Pedro, ingon si Tomas, kung pwede pa lang, mutuo ko kung kining akong kamot, ituslop. No? Sa iyahang palad nga dunay bangag, mutuo ko nga siya gyud siya na banhaw. Di kay duha-duha man si Tomas. Di? Dos por dos. Munang ayaw mo pag dos por dos. No? Lipay kay mo kay gihimo mong leader sa dos por dos. Na. Mo ba yan na ginagamit sa mga pagsukod sa mga badlungon, no? Mga badlungon, kanang mga bad, isulod og lungon. Mo ba isukod sa mga badlungon, anong dos por dos, no? di mapurma ng lungon ug walay dos por dos. Anong mga bad, ayaw yung pagbad kay aron di ka masulod sa lungon. Kay badlungon. Mo nang ayaw pagduha-duha sa imong pagpangalagad sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Mo adto kag langit. Unsa ano pag adtong langit nga ang Dios nga imong adtuan sa langit na naog naman sa yuta. Kisa may adtuon nimo didto. Mura kag delivery boy. No? Sikag doorbell walay nag-abri nimo. Mo nang ingon si Pablo, nakakita kog tulong tao nga gidala nakakita kog tao 14 na katuig ang milabay nga gidala dito sa ikatulong langit. Wala ko masayod kung naasa gawas or naaba sa sulod. Ang Diyos lamang nasayod. Kaya nga naman, basig wala na dito yung gantuan na nasa yuta na. Nagsina lang doorbell, way mo gawas. Sige kag sangyaw si mo membro nga matug langit. Iwa ka kabalo nga ang Diyos nga na dito sa langit na naog na sa yuta. Sa lisig hapon mo. Ganun po mga kapatid. Sure yun. Saan ka maging sure? Gobyerno sa Diyos. Gobyerno sa Diyos. Dito po tayo sa DGP. Huwag po magdadalawang isip. Magandang hapon kay Mildred Irasan. No, diyan po sa Panabot ng mga Irasan family. Magandang hapon po. No? Huwag kayong kay Brother Eduardo Espinosa, bro. Magandang hapon. Diyan po sa may Novaliches. NCR. Magandang hapon po sa mga taga Novaliches. No? Mga Espinosa family. At kay Eduardo Miranda, no? Nanonood po 'yan sa ating live, no? Yung kaibigan po natin na marami ding alam patungkol po sa programa ng Diyos. So ganun po mga kapatid, no? Bana, ang Israel gitawag niyang asawa, ang Diyos mo'y bana. Karon sa Pilipinas, ang mahimong bana sa Pilipinas, mao si Jehovah. Si Jehovah ang bana sa Pilipinas. Mo nang kinahanglan kung bana sa Pilipinas si Jehovah, kitang mga Pilipino, mga anak ta sa Diyos. Manang kung mga anak ta sa Diyos ang atong leader, hari ng Diyos. Kaya darating po yung prinsipe ng kapayapaan. Yung prinsipe ng kapayapaan na magbibigay po ng kapayapaan. Dili ni mga nagdagan karong politiko ha, nga maghatag og kalinaw. Sa may linaw taon din nila. Nga wala pa gani kampanya, binilyon na ang gasto. Paglingkod ana nila, malinaw bang hunahuna ana? Di gina malinaw, mangit lagi nagpamagi nga ma-recover, ma-refund itong mga gastos. So ang imong gipangandoy nga project, di gihapon mo abot sa imo. Mauban na lang ang termino, di gihapon kaabot. Pakitaan na kag picture o blueprint nga magisugdan na. Pero wala na. No? Ganun lang po mga kapatid. Kaya dito sa dibino gobyerno ng Diyos, lahat ng pangangailangan ng tao, i-provide po ng gobyerno. Kailangan mo ng bigas, nandyan si NFA. Kailangan mo ng bahay, nandyan si NHA. Kailangan mo ng sasakyan, nandyan si Toyota. No? Sino magbigay? Gobyerno ng Diyos.
Bakit gobyerno ng Diyos? Dahil lahat ng resources nandito po sa Pilipinas, gobyerno ang mamay-ari po nito. Hindi mo mga private sector, mga private company. Pinakamayamang bansa daw ang Pilipinas. Bansa lang, pero pinakapobring mga Pilipino. Ang pinakamayaman lang dito yung mga politiko, mga leader. Pero bulahan ng mga kabos, tungod kay hapit na matapos ang atong pagkakabos. Dahil darating na po yung hari ng Diyos. Kaya sinasabi dyan, pinadala si Kapa, kabos padatoon, wala matuman. Sunod si Corona. Ang sunod nga moabot yung hari. Malapit na. Gamay na lang jud. Gamay na lang jud ang kulang. Mo nang ayaw jud pagduha-duha, no? Ayaw paglangay-langay. Sa tong kanta nga, ayaw paglangay-langay, no? No? Kanang kanta nato sa unang, hamubo na lang ang panahon. Kita ni Kristo iyang kuhaon. Way back 20 years ago, morang kanta, hamubo na lang ang panahon. Karon ka, 2022. Di ba ka natinoy nga hamubo na lang yun ang panahon? Kasi nakalimot na ng kanta ng hamubo na lang ang panahon. 20 years ago, gikanta nga hamubo na lang ang panahon. Mga igsuon, no? Kinahanglan mga lagat na sige no, kay hapit na yun, mubalik si Kristo din sa to. Kuhaon ta niya. Muatras kag 30 katuig, mura gihapon ang minsan. Muatras kag 50 katuig, kaniadto sa mga misyonary. Ganun lang pa rin yung mga yung kanilang pangangaral. Hamubo na lang ang panahon. Karon ka, dili ba ka hamubo na lang ang panahon? Pasig niabot, hapit na ka sa finishing line, ikalit kag atras. No? Una-una nimo, parang ganun ba? Pumunta ka doon. Yung mga istorya noon daw, yung mga kaibigan, mga kapatid doon natin, mga taga-Samal, yung wala pang mga bards. No? Yung taga-Samal, papunta dito sa Davao, palit lang og asin. No? Mulangoy. Sa dagat. Mutabok lang din sa Davao, kung palit og asin, kung sa'y paliton. Balik na po. Karon kayang kwarta, nahulog man. Hapit na luol ni balik pa sa Samal. Bili ng kwarta, di priting layo Gibalikan, imbis ni abanti na lang tato. No? Minsan ganun po. Malapit ka na sa finishing line, tapos bigla kang na-backslide. Nadakinas. Doon na ka sa finishing line, nasa entrance ka na. Bakit sinasabi natin nasa entrance na po tayo? Patapos na po itong kahirapan sa Pilipinas, papasok na naman po tayo sa kaluwalhatian sa bansang Pilipinas. Hapit na mahumaning kalisod sa Pilipinas. Musulod na punta sa kahamugaway sa Pilipinas. Diha sa gobyerno sa Dios. Munang ayaw gyud pagduha-duha. Ayaw gyud paglangan. Sigurado lang nga ang imong pagpangalagad direkta gyud ngadto sa hingtungdan. No? Padadala kag sulat. Nya wa di kaabot dito sa hingtungdan. Na basket di ay. No? Nung wala pang cellphone noon. Nung kapanahonan namin, iwan ko yung kapanahonan nyo. yung kapanahonan namin noon, no? Magpadala ng mga sulat sa mga crush, mga girlfriend, no? Sa ibang lugar. Sulat pag yun, mga high school na yung mga post office diya. Ihulog ni mo karon. Maabot na lang ang graduation, mapakaabot. Tapos na yung graduation, hindi pa dumating yung sulat mo doon. Pag-response naman ng sinulatan mo, wala ka na doon sa eskwelahan. Iyo ka na ba? Baka padala-dala kag kiningkuan niya, wala day matarong og address. Madto kag langit, asa man dapit sa langit? Anaka sa Milky Way, sa galaxy, no? Naka sa Pluto ba, sa Mars? No? Asa ka dapat sure. Kaya nga kung sabihin natin, saan yung opisina ng DGP? Sabihin mo sa Davao. Saan banda sa Davao? Nasa Bukana. Saan banda sa Bukana? Nasa Ikulan Phase 7. Saan banda sa Ikulan Phase 7? Ito nga street. Saan banda dyan sa street na yan? Anong room ng opisina na yan? Dapat specific para makatultol yun. No? Karon sabihin mo pupunta ka ng langit, saan banda doon? Dapat specific din. Doon ka ba sa Mars, sa Pluto, o doon ka ba sa universe? Doon ka ba sa Milky Way, sa galaxy? Doon ka ba doon sa, sabi nila doon yung black hole? Kasi doon ka sa black hole. Dapat sure. Ayaw pag-assume kayo nga naka dito padulong. Kay imong hunahuna ara na. Hunahuna ra nimo na. Pero ang tinuod ay naara sa yuta. Kaya ayaw pagduha-duha. Wag kang paluya-luya sa pagpangalagad.
no? Di man simbahan ng DGP, no? Hindi man ito simbahan. Kasi marami nagtanong, pastor, saan yung simbahan nyo? Hindi ito simbahan, pero hindi pwedeng hindi natin sabihin ito. Puslan man, kung gusto mo ring makapasok sa kaharian ng Diyos, dapat alam mo yung entrance. Alam mo yung criteria. Alam mo yung kung sino po yung daan. Kaya nga sinasabi ni Jesus. Kung si Jesus nagiging hari doon sa Israel, sinasabi niya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Yung Diyos na hinahanap niyo nila noon, doon nila makikita kung si Jesus ay makahari doon sa Israel. Dahil sa iyong daan. Walang makapunta doon sa kanyang ama. Walang makakilala sa ama kung hindi ipakilala ng anak. Dahil siya yung katotohanan. Siya yung binigyan ng Spirit of Truth. Si Jesus that time. Siya po yung buhay. Dahil kung siya po yung naging hari doon, ang lahat po ng susunod sa batas ng Diyos, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun lang. Ngayon, ang tanong dyan, si Jesus pa rin ba yung katotohanan ngayon, yung buhay na walang hanggan? Yung daan, wala na. Hindi nga niya natupad doon. Kaya nga sinasabi niya sa kanyang ama, Father, into your hands I commit my spirit. Gisurrender na niya. Kaya wala niya na-accomplish, wala niya nabuhat ang kanyang mission. Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Sa simula, Espiritu. Ngayon, pinadala yung anak. Hindi na-perform ng anak, binalik naman sa Espiritu. At yung Espiritu na yun po yung Ama. Ganun po mga kapatid. Sabi nila, Pastor, hindi man Espiritu yung Ama. Anong hindi Espiritu yung Ama? Okay? Iba talaga yung Ama, iba talaga yung Espiritu. Mali. Yung Espiritu yun yung Ama. Kung iba yung Espiritu, kung iba yung Ama, sino pala yung pumasok kay Maria na naging ama ni Jesus? Ganun lang po. Ganun lang. Yung Espiritu, yung Ama, isa lang po yan. Tinawag siyang Ama dahil mayroon na siyang anak na pinalabas. Panahon po sa wala pa si Adan, Espiritu po yung Diyos. Nang nandyan na si Adan at saka si Eva, nagiging ama na siya dahil mayroon na siyang tinatawag na anak. Ngayon, yung anak niya, hindi niya na-perform. Kaya binalik ng anak doon sa ama. Ama, into your hands I commit my spirit. Kaya God is a spirit, therefore we must worship Him in spirit and in truth. Kaya sabi, Pastor, kaya yun kasi yung minsan, sinasabi na, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Baliktad. No? Dapat in the name of the Holy Spirit dahil una yung Espiritu bago yung Ama. Tatalakayin natin yan next week. Yan po yung assignment natin. ito po yung, dito tayo anong oras na ba tayo? Ano tayo? 3:45 tayo. Okay, basahin nga natin. Sabi niya dito, Roma chapter 13, verse 11. At ito yamang nakikilala ang panahon na ngayoy, kapanahunan ng magsisigising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsisinampalataya nung una. Tagalog yun, atong Bisaya sa Bisaya. Kay murag malalim ang Bisaya, ang Tagalog. Roma 13:11, sabi na dito. O gawas pa niini, kamo na sayod, kung unsa ng panahuna karon, nga takna karon, nga kinahanglan, magmata kamo, gikan sa pagkatulog, kayang atong kalawasan, labaw pa kahaduol kanato karon, kaysa diha nga bag-o pakitang mituo. Mubo na lang, hapit na. Yung salvation na sinasabi dyan, salvation belongs to Jehovah. Yun po yung sinasabi dyan. Sa Salmo 3:8, salvation, no? Ang kaluwasan belongs to Jehovah. Hapit na ipadayag ang kaluwasan para sa mga Pilipino. Anong kaligtasan ng mga Pilipino? Luzon, Visayas, Mindanao. Anong kaligtasan ng mga Pilipino? Kaligtasan ng mga Pilipino, yung buhay na walang hanggan. Saan natin makakamtan yung buhay na walang hanggan? Sa pamamagitan ng gobyerno ng Diyos. Hindi po sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. No?
Sabi ni Pablo, for by grace you are saved through faith. No? Not by your good works, but this is the gift of God. Correct. Gasa ng Diyos. Anong gasa ng Diyos? Everlasting life. For the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life. So yung gasa ng Diyos, everlasting life, that is gift. So kung ang kinabuhing dayon mo na gift sa Diyos, nganong musangyaw paman ka, nga ang kamatayon kadaugan. No? Ganun lang po yung pagpamata sa mga nakatulog. Mo nang giingon si Pablo din ni Roma 3:11. No? Pagmata, no? Pagmata kamo nakakahitulog. Ug gawas pa niini kamo sayod karon. Kun unsa ang panahon karon, ngatak na karon nga kinahanglan managmata kamo gikan sa pagkatulog. Luzon, Visayas, Mindanao. Kinakailangan na tayo gumising na sa katotohanan na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Kailangan magising tayo sa katotohanan. Kung mayroong programang gising maharlika, hindi pa yan sapat gising maharlika. Dapat magising tayo sa katotohanan na itong Pilipinas, kaharian ng Diyos. At dito yung trono ng Diyos sa Pilipinas. Wala na doon sa Israel. Wala doon sa ibabaw sa kabituunan. Dito sa Pilipinas, yung kanyang trono. Dapat magising tayo sa katotohanan. Baka kailangan siguro mauntog para makamata ba, no? Kasi kailangan siguro mapakong ba? No? Paano ang Diyos kasi para mauntog yung tao, tagaan niyag sakit para makamatngon. Tagaan niyag problema para makamatngon. Tagaan niyag sakuna para makamatngon ang tao. Gikan sa pagkatulog nga nakalimot na dahil sa Diyos. Pilipino, hindi bakuna yung solusyon natin. Pero hindi natin pwedeng kontrahin yung programa ng gobyerno. Kanila yan. Pero habang nandito yung programa ng gobyerno na yan, dapat alam din natin yung programa ng Diyos. Dahil this is part of the program, the population. So hanggat dumating nangyari ito ngayon, pinirsahan, ipanalangin mo kay Jehovah. Kung ikaw mabakunahan, kung ikaw maturukan, kung ikaw makubid, si bisan kinsang mo tawag sa pangalan ni Jehovah, mamaluwas. Muabot man kini sa imong kiliran, 1,000 sa imong kiliran nga natumba, 10,000 sa imong laring kiliran, apan kini, dili makaabot kanimo ang kamatayon. Kay nganuman, naa ka sa kamot ni Jehovah. Matod pa sa usa ka bangko, you are in good hands. Now, DGP, we are in good hands, the hands of Jehovah. Kaya DGP, Diyos, God, Panginoon, that is Jehovah. Ganun lang po mga kapatid. Kaya kinakailangan po, no? Tibayin natin ang ating loob. Huwag mawala ng pag-asa. Kayong mga dyan sa Luzon, sa NCR, yung nawawala ng pag-asa, don't lose hope. No? Kagaya palagi sinasabi ng ating kapatid dyan, no? Sa kanyang mga comment, don't lose hope. No? Huwag mawala ng pag-asa. No? Magandang hapon po sa lahat po ng taga Luzon. Dito naman po sa Visayas, huwag mawawala ng pag-asa. Dito sa Mindanao, huwag mawawala ng pag-asa. Dahil nasa Diyos po. Our divine hope, divine government of the Philippines. Our divine hope, divine government of the Philippines. The real change is coming for our motherland and people. DGP lang po. Gobyerno po ng Diyos ang ating hinihintay. Hindi po gobyerno ng politiko. Hindi gobyerno ni TBM. Hindi gobyerno ni BBM. Hindi gobyerno ni Pacquiao. Hindi gobyerno ni Isko. Gobyerno ng Diyos ang ating hinihintay. Gobyerno ng Diyos. This is the Lord's doing and it is marvelous in our eyes. Wala sa gobyerno ng mga politiko ngayon. Pasensya na kung nabanggit ko yung pangalan niya. Pero wala dyan sa mga tumakbo ngayong politiko. Ang pinili ng Diyos. Yung hari ng Diyos. Nasa Mindanao. Naka-reserve po yan. Kaya kinakailangan hanapin yan ng ating mahal na Pangulo. Yung naka-reserve na yan. Bakit walang manok yung PDP? Bakit walang manok po yung kanilang slot? No? Nag-back out yung ating dalawang tumakbong senador. Nag-back out sila. Bakit? Anong katuyuan? Anong plano ng Diyos? Dahil mayroong naka-reserve dyan. Mayroong naka-reserve. At yung naka-reserve na yan, si Haring David na dapat nilang hanapin. Kaya ilang araw na lang po mga kapatid, makikilala na po natin si Haring David. Makikilala na po natin si Haring David. Ilang araw mula ngayon, hindi na po taon yung hinihintay natin. Hindi na po mga dekada yung hinihintay natin. Ito na po, this is now the right time. This is now the right time. The exact time. Yung right person na lang po yung hinihintay natin.
Kaya upang makamtan po natin yung buhay na walang hanggan, upang manumbalik yung buhay na walang hanggan, dito po tayo magtapos. Sinasabi po niya dito. Sinabi po ng binata, nung batang mayaman, sinabi niya, narito lumapit sa kanya ang isa sa nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa lang na siyang mabuti. Dapat wat kung ibig mong pumasok sa buhay na walang hanggan, ingatan mo ang mga utos. Kung gusto kang everlasting life, ingatan mo yung batas ng Diyos, hindi batas ng demons. Hindi batas ng board of demons. Hindi batas ng simbahan, batas ng Diyos ang ingatan mo upang makapasok ka sa buhay na walang hanggan. Hindi batas ni pastor, hindi batas ni founder, hindi batas ng gobyerno ngayon, batas ng Diyos. Sabi ng bata, sabi niya, sinabi niya sa kanya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, at huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya sa iyong sarili. Yun lang pala yung paraan para manumbalik, makamtan mo yung buhay na walang hanggan. Sundin mo yung batas ng Diyos. Ganun lang po mga kapatid. Kaya tayo mga Filipino, kung para ma-enjoy natin yung everlasting life, hindi kamatayan yung solusyon. Para ma-enjoy natin yung everlasting life, dibino gobyerno ng Diyos yung ating solusyon. Dahil ang dibino gobyerno, ang DGP, ito po yung magpapatupad sa batas ng Diyos. Hindi po si politiko. Kahit kailan po, wala ito sa plataforma ng mga politiko. Kahit kailan, wala ito sa kanilang programa, itong dibino gobyerno. Kailanman, hindi nila ito. No? Hindi nila ito ipatutupad. Dahil labag ito sa kanilang kalooban. Labag ito sa kanilang personal interest. Kaya, we are now standing in the holy ground. We are now standing in the gap. Para manumbalik itong bansang Pilipinas sa Diyos, kinakailangan yung Pilipino maniniwala, susunod sa batas ng Diyos. Dahil kung hindi ka susunod sa batas ng Diyos, magpalingog-lingog ka sa balaod sa Diyos, bisan pang imong pag-ampo, mahimong dulumtanan at tubangan. Basahin natin, last verse. Dito po tayo magtapos, mga kapatid. Panultiyon or Proverbs chapter 28 verse 9. Ito po yung sinasabi niya. 28 verse 9. Kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisa ng iyang mga pag-ampo mo ay usa ka dulumtanan. Kaya ayaw pagpalingog-lingog, reverend, pastor, pare, ayaw paglingog-lingog, gobernador, politiko, mayor, wala exempted, Luzon, Visayas, Mindanao, ayaw paglingog-lingog sa pagtuman sa batas ng Diyos. Dahil bisan pag unsa kataas na imong pagampo, bisan pag muluhod kagikan sa portahan, padulong sa pulpit, bisan pag unsa kataas ng imuhang kadina sa rosaryuhan, di gyapon na dunggon sa Dios kung ikaw magpalingog-lingog sa iyang balaod. Ang balaod sa Dios ang mo implement divine government of the Philippines. Kaya all the glory and honor belongs to our Heavenly Father, si Jehovah. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin ngayon, sa mga naka-live, naka-tune in, sa mga 19 million po na mga viewers po natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga invisible po na mga espiritu na hinihintay po na sila po ay mabigyan din ng kalayaan, materially, spiritually, dahil sila po din ay nangangailangan din ng kalayaan. Kaya sa pamamagitan po ng DGP, mabigyan po natin sila ng kalayaan at kaligtasan din naman po sa mga material, sa mga spiritual, kalayaan po. Dahil sila po ay magandang hapon, kay maraming salamat kay Madam Raquel Caboverde, kay Mildred Irasan at kay Pastor Elmer Awing. Magandang hapon. Kay Brother Reyes Binol, bro, magandang hapon. Kay Sir Michael Olep, magandang hapon. Kay Brother Jonathan, kay White Dagma, kay Ma'am Lorena Sokbot, at kay Pastor Iser Ulubalang, yung ating regional director, kay Brother Gilbert Guillermo, at kay Patrick Abalayan. Pastor, magandang hapon. Kay Brother Eduardo Espinosa, magandang hapon po sa mga bisita nandito ngayon. Magandang hapon dyan po sa likod. Pasensya kayo, na short po yung ating upuan, Bintahan na lang nga makaupo tayo sa tayo panahon ni Jesus, magyaka din sila sa yuta. Ang 5,000, 7,000 nga mga tao magyaka sa yuta panahon ni Jesus sa una.
But anyway, maraming salamat. Kahit maulan po itong panahon, ito po yung sign. Sinabi po ni Ezekiel, there will be shower of blessing. Okay? Jeremiah 34 verse 26. Basahin natin. Ezekiel chapter 34 verse 26. Basahin natin. Dahil maulan ngayon, ano po yung ibig sabihin nitong ulan na ito? No? Low pressure. Anong ibig sabihin ng ulan? Dahil low pressure. Ito po yung sinasabi niya, Ezekiel chapter 34 verse 26. Og sila, og ang mga dapit nga nagalibot sa akong balaang mga bungtod, buhaton ko nga panalangin o usa ka panalangin ug ang akong paulanon ang ulan sa iyang panahon, moabot ang ulan sa panalangin. Ulan sa panalangin, ulan karon ang panahon na to, pero dunay ulan sa panalangin. Salamat kayo. God bless us all. And all the glory and honor atong ibalik sa ato ang dakilang lumikha na si Jehovah Adonai. Maraming salamat sa mga bisita po natin. God bless po sa inyo lahat. No, salamat po. Salamat. So di na ako may isa-isa, but wala tayong magawa ngayon, hindi tayo makauwi dahil ulan, mangapi tayo, no? Thank you. God bless. Sometimes we stumble.